Hi Gemini, welcome po sa ating channel. Ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for June 9, 2024. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Mga ganap po para kay Gemini ngayong June 9, 2024. Mga mensahe para kay Gemini ngayong June 9, 2024. I need 2 cards po. Okay. Gemini, ngayong June 9, 2024, may nakita ako dito nag-uusap ng group of people. Oo, nag-uusap. It might be this is your family. Nakikita ko dito nag-relax ka at kalma ka kung nag-staycation ka sa bahay. Tapos may nakita ko dito nag-uusap na grupo ng tao, pwedeng family mo, nag-uusap tungkol sa iyo. Pwedeng humingi ka din ng guidance sa kanila or payo sa kanila or nag-uusap kayo regarding sa isang property. Pwedeng ibenta nyo to or bumili kayo ng property. Tapos, may concern dito regarding sa domestic matters. Yes. Okay? And may nakita ko ditong comfortable kang magstay sa inyong bahay. Oo, comfort na magkakatagpo ka ng comfort, security, marerelax ka lang kung nasa bahay po kayo. Nakikita ko dito na may isang tao, pwedeng lalaki ito, na nagbibigay sa iyo ng inspiration, happiness, and peace of mind, or nagbigay ito ng sakit ng ulo. And may nakita rin ako ditong parang may umuwi. Pwedeng umuwi itong lalaking ito. Basta po may umuwi. Pwede din nagkabalikan. Pwedeng nagkaroon ng reunion. Okay? At saka, may nakita ko ditong may natuklasan kang sekreto. May natuklasan kang sekreto, nagkaroon ng clarity. Pwede din nag-aaral ang ilan sa inyo. Nagbabasa ng libro, document. Basta po may nakuha kayong learnings. Pwede din nag-research kayo sa Google po. May nakikita kasi ako ditong learnings, knowledge. Oo. Pero may nakita ko ditong sekreto na maaring malalaman mo na yung sekreto, nagkaroon ng clarity sa araw na ito. Ngayong June 9, 2024. And ang message po para sa inyo ang message po para sa inyo is have faith in your dreams. Okay, have faith in your dreams and wow, a new start is coming.
Spirits Guide, ano po ang energy ni Gemini ngayong June 9, 2024? Okay, Gemini. Napanood nyo na ba yung birthday reading nyo? So, kung hindi pa, panoorin nyo po. Andun po sa channel natin. Scroll down nyo lang po. Andun po yung birthday reading ni Gemini. At saka marami kayong upload ngayon ha. Katulad ng Mantika by Tarot reading nyo po. June 2024, dalawang reading po yon, dalawang video. Yung isa nakafocus sa career and money, yung isa na may love reading, general reading po. At meron din kayong dalawang video for June 1 to 15, 2024. So, check nyo po, Gemini. At sa mga suki ko dito na Gemini, marami kong suki dito na Gemini na humihingi sa akin ng Mantika by Tarot reading. PM niyo po ako for schedule. Kasi open na po yung June 2024 Mantika by Tarot reading niyo po. So, PM niyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gustong humingi ng Mantika by Tarot reading, kung may problema kayo sa love life or gusto nyong curious kayo sa love reading, meron din nakafocus sa career and money. So, PM niyo po ako. Andito po yung link nasa description box. Etong video na ito, sa baba niyan may description box. May nakapost na link dyan. I-click niyo po yung link na yan para ma-message mo po ako for inquiry and for booking, okay? So, maraming salamat po, Gemini. Ngayong June 9, 2024, this is a clarification of your cards here and here na nagpahinga kayo, which is very good. Please be reminded, Gemini, kung magpahinga po kayo, pahinga. Kung pwede, walang iniisip. Kung gusto nyo may iniisip, then take time, i-schedule nyo yan. Pero i-schedule nyo talaga yung pahinga, matulog ng tama, kumain ng tama, then time for reflection. Mag-isip kayo, i-schedule nyo yan para maiwasan nyo yung mag-overthink kayo or mag-overanalyze. Kasi nakikita ko dito may pagsisiyasat sa sarili. Nagpaplano ka para magkaroon ng stability. Like for example, sa karera mo or sa finances mo. Actually, nakaramdam ka ng pagod, kaya kayo nag-rest dito. So, this is a clarification of your card. Nakaramdam kayo ng pagod, wala kang pahinga, stress kayo. Pwede rin na nakaramdam kayo ng pagod or stress kayo, pero lalaban pa rin. Nakikita ko dito na ikaw ay nagpapahinga upang makapag-isip ng mabuti para makapaghanda o magpagaling. Ang ganda kasi you're taking time to yourself. Inalagaan mo yung sarili mo. Okay, nakaramdam ka ng pagod at nag-decide ka na magpahinga. So, ang sabi po ng card dito na calm your mind and reflect. Ito yung sabi ko sa inyo kanina na kung oras ng tulog-tulog, kung oras ng yung magpahinga ka na walang iniisip, then go ahead. Kung gusto niyo magkaroon ng pasisaya sa sarili, yung mag-isip kayo, magpaplano kayo, kasi nakikita ko dito may structure and stability eh. Magkaroon ng time niyan. Like for example, matulog ako ng 8 hours, gumising ako ng alas 6, tapos muni-muni, walang iniisip, magkape sa umaga, walang iniisip. Yung giving time to yourself na tapos mag-iisip ako ngayong alas 10 hanggang alas 12. Ganon. I-schedule nyo yung time for reflection nyo po para maiwasan yung pag-overspend yung pag-overthinking, overanalyze, ganon. Sleep and meditation ay kailangan po. Okay? Tapos, para masulit nyo yung pahinga nyo.
And gusto niyo mapag-isa dito. Gusto niyong i-evaluate niyo yung mag-isip at evaluate yung priorities niyo, yung focus niyo sa inyong sarili, oo. Nag-focus kayo sa inyong sarili. Some of you dito na kikita ko dito na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pwedeng sa partner ito. Nag-decide kayo na mag-put ng space para makapag-isip ng mabuti. Okay? Actually, ang pagpahinga, ang pagkaroon ng vacation leave, ang pag-relax, ang pagpahinga ay nakakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. So this is very good, Gemini, kasi binigyan mo talaga ng panahon ang inyong sarili. Okay. Okay. Kaya pala na nag-give space kayo ngayon. Tahimik lang kayo. Tahimik kayo pero marami kayong iniisip. Nakaramdam, stress kayo. Nakaramdam ka ng pagod. May nakita kong sadness dito at nasaktan. Kasi may naulit na naman nangyari. Pero sa ngayon, binigyan mo yung sarili mo na i-embrace yung sadness at sakit na katotohanan dahil paulit-ulit na lang nangyari. So, ang sabi po ng card dito, accept and free yourself from sadness and pain. Pagalingin at balayain ang sarili mo. Okay? Kailangan mo i-process itong loss, and allow yourself na i-heal kung gusto mo mag-move forward in a new direction. Okay? So, magtiwala sa inyong dreams, ha? Have faith in your dreams kasi nakikita ko dito na pagod kayo. Pero, I consider this as good kasi marunong na kayong magbalanse sa inyong emotion. So, ayun, nagpahinga kayo. Nag-process kayo sa inyong nararamdaman na sakit, lungkot. Pero actually, ang ilan sa inyo dito, nagpahinga kasi gusto magkaroon ng time for reflection. Kasi ang target nyo, magkaroon ng stability. May magkakaroon kasi ng expansion. Okay? So, heal yourself. Spirits Guide, Career and Money po ni Gemini ngayong June 9, 2024. Okay. Sa Career and Money ni Gemini ngayong June 9, 2024. I see. May nakita ko ditong ang ganda. Ang ganda ng dalawang card po. Kasi nagkaroon ng victory. Nagkaroon ng recognition. Yes, nagkaroon ng pagbalanse. Nagkaroon ng pagkakaisa. Which is lumabas din dito yung union, yung pagkakaisa. May nakita ko ditong promotion po. Dahil sa inyong kasipagan. Tapos, nagkaroon ng recognition, nakilala ka sa inyong galing at talino. May nakita ko ditong financial growth after a period of struggle. So, ang sabi po dito, your discipline and hard work are paying off. So, enjoy this time. Tapos, may magandang balitang parating o may bagay na matutupad. Okay? May parating po na good news, especially after a period of struggle. Feeling proud kayo ngayon sa inyong accomplishment, ina-acknowledge mo yung success, which is very important. I-acknowledge mo talaga yung success, yung blessings. At may matatanggap kang papuri.
recognition sa mga kasamahan mo. Nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay na ito. So allow yourself to shine in this moment po. So good news is coming related to your personal life also. And you're ready to take on a leadership role dito. Kasi yung promotion is pag-angat eh. So, it might be a bigger position. Kasi may sinabi dito na ready ka nang maging leader. At ang ganda. Ang ganda nito kasi harvest. Nagkaroon ng awakening, which is dalawang card na po nagsabi dito. Nagkaroon ng acceptance, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng self-assessment, atonement. Sabi po ng card dito, may paalala po yung card nyo po na don't allow past mistakes or decisions in the realms of finance and career to define you. Instead, mag-focus ka on releasing the past. Kasi kung nagkamali ka noon, hindi naman siguro na magkamali ka rin ngayon, 'di ba? Sa present. So, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo. Okay? So, sabi po ng card dito, instead mag-focus ka on releasing the past and move forward into a new and more successful period. I-release mo itong past emotions nyo, old emotions nyo, yung mga nakaraan, yung weak pa kayo sa nakaraan, hindi ibig sabihin weak ka rin ngayon. Instead, mag-focus kayo sa pag-release ninyong past and mag-move forward kayo into a new and more successful period. Kasi harvest to eh. Transition also, transformation. So, acknowledge for your success is coming po. Dalawang card na po nagsabi na may success. May financial growth talaga ako nakikita dito. So, dalawang card na po nagsabi dito, may financial growth din na magkaganap. May parating na paghahatol o may pagbubunyag at may magsasorry sa iyo. This is also means, yun yung sabi ko sa inyo, accept nyo and release your past para ma-enjoy mo yung next phase of your life. Surrender, accept, release, let go, and forgive. Kasi ang kasunod niyan is healing process. Kaya pala dito, kailangan mo, di ba, nagpahinga kayo, malungkot kayo, pagod kayo. So, ang sabi po dito, surrender, accept, release, and forgive. Kasi ang kasunod niyan is healing. Okay? Ayun. So, this is also transformation bagong simula. This is rebirth. This is power. Yung nanghihina ka dito, naging weak ka kasi malungkot ka or hinaan ka ng loob. Kaya nag-rest kayo. Ayun, sa pagbalik mo is you have a power na nagkaroon ka na ng self-confidence, you're taking an action na with courage. Ayun. So, ayun dalawang card na po nagsabi dito na may harvest, may recognition, may promotion, may financial growth. Okay? So, ang ganda. Claim nyo itong dalawang card na ito. Ang ganda po ng reading, Gemini. Kunin ko to. Love life, self-love, partnership, and romance. Ni Gemini ngayong June 9, 2024. Clarification of this card po. Okay. May nakita ko ditong concern sa isang tao na hindi marunong magpahalaga sa buhay or hindi nagbigay ng time. May selos po ako nakikita dito. May concern din sa nagiging materialistic or hindi marunong mag-handle ng money. So instead of getting angry sa kanya, have an honest conversation. Have an honest conversation. Mag-usap po kayo. At gumawa ng adjustment kung kailangan po. Okay? May nakita rin din ako dito na yung nangihimasok sa inyong
desisyon. Yung pwede din tutol sa inyong desisyon. Oo. Tapos, anong tawag nito? Okay. Merong nakita ko dito na dalawang card na po kasi ang nagsabi dito na save your money. Oo, kailangan ng pabalanse sa inyong kaperahan dito. May concern talaga kayo sa isang bossy na tao or arrogante na tao. Yung sobra na yung mga ginagawa niya. Tapos may paalala po ang card nyo dito na huwag masyadong kastahin kung ano ang mga biyayang natanggap mo. Kasi biyaya to So, huwag nyong gastahin daw. Tapos, kung i-consider mo ang mga biyayang natanggap, celebrate it by expressing gratitude and generosity, okay? So, see you tomorrow, Gemini. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.